Mabuhay at magandang araw. Nandito tayo ngayon sa Candelaria, Quezon, dito sa Girasoles Farm and Restaurant. At ito nga ang unang episode natin ng Tara Na sa Quezon vlog ng Quezon Provincial Tourism Office. At syempre ako si Sir Nestor Almagro, ang Provincial Tourism Officer. So samahan niyo ako mag-explore, experience, kilalanin at alamin ang kwento sa likod ng mga atraksyon sa lalawigan ng Quezon. Kaya naman, tara na sa Quezon, tara na sa Girasoles Farm and Restaurant. Yes, magandang araw. So nandito tayo ngayon sa bayan ng Candelaria, Quezon at we're very lucky, no? We're very blessed to have with us the owner of Girasoles Farm and Restaurant dito sa bayan ng Candelaria, si Sir Rudy Dian. Yan. Good morning! Sir Rudy, may kwentuhan. Salamat Yes. sa masarap na pagkain. Kailan nagsimula ang Girasoles Farm and Restaurant? Luckily, pa 8 years na ang Girasoles Farm. This coming February 24, pamula nung aming isinapubliko, 8 years ago, ng taong 2018. And then yung restaurant ay na-establish namin October 2021. So magpa 5 years na kami sa pag-restaurant. Paano nagsimula, sir? Ano yung inspiration? Ano yung kwento? Bakit naisipang magtayo ng isang farm and restaurant dito sa bayan ng Candelaria? So itong 1 hektarya na ito na dating palayan ay ang plano ko sana noon ay taniman ng mag-collect ng mga masasarap na puno ng prutas, mga fruit-bearing trees. Pero dahil nakita ko ang potential ng ganitong setup na isang agritourism na flowers, ay nag-start kami sa 3,000 sunflower na ipinuwesto ko talaga siya along the highway ng farm na ito. At ang akala ng iba, okra, eggplant, dahil hindi pa nila nakikita yung, hindi pa namulat, ano. Pero nung mumulat, nung nag-open, ang sunflower pala. At nagpa-entrance lang kami ng 30 pesos nung time na yon. At ito ay nag-click or sabihin na nating nag-boom. Yung sunflower na ito. At after 8 years ay ganito na ang bali diversified na siya. So may mga event place na kami dito, hall, at saka restaurant nga. Although, sir, 1 year nag-ooperate ang Girasoles, ano yung masasabi mo na yun yung pinakamagandang season para pumunta yung mga turista natin? Yes, pamula January hanggang bago mag-ulan na ng July. Yun ang pinaka-best na season, lalo na yung mga Holy Week. At saka yung maraming piyestahan ng mga May. Of course, this coming February ay kung saan-saan na nagagaling ang mga guests natin para pasyalan. At meron din kami ditong pakulo na every year na ang set ng aming dining is nasa open ground, with live acoustic. So, mas romantic. Yeah. Mas romantic. So kakain ng mga guests na sa paligid ng mga flowers. Mas romantic. So, sana may makasama ako pagpunta dito. You are invited. So ang team ninyo ay invited on February 14. Sir, So, yes. nag-start yung flower farm in 2018, tama? Yes. 2018. So 8 years na. Nakakatuwa na nauna pa kayo sa agritourism na priority ng probinsya, no? So kayo yung isa sa mga talagang nagsimula ng agritourism sa lalawigan ng Quezon. Ano, sir, yung nakita nyo na from the day you started, no? The year you started 2018 to now, dun sa behavior ng mga turista na pumupunta? Ang mga turista ay hindi nagsasawang magpabalik-balik dito sa Girasoles. Not only flowers, but also yung pagkain namin dito. So, ang isa pa na pinagmamalaki namin dahil kaming mag-asawa, pinakang hands-on sa operation ng ganitong setup, kami ang nag-entertain, kami ang katransak ng lahat sa mga event, sa mga tour or educational tour, seminars and training, at saka even yung mga walk-in na mga
pumapasyal dahil full-time kami ng aking may bahay dito sa operation ng dalawa naming business enterprise, the Girasoles Farm and the Girasoles Restaurant. Nakakatuwa, sir. I am a testament to that. Super hands-on yung ni Mama sa business na ito. And I think hindi na lang business, no? Parang anak nyo na, alagang-alaga, araw-araw pinabantayan. At Yes. you're doing everything, no, to sustain the business. At nakakatuwa na 8 years na ang Girasoles. This is not my first time in Girasoles. Yes, Definitely, this was not my first time. I think mga 4th time Maraming mo or beses mga na. 5 Dahil times ka nang hindi pa ako tourism officer naglabas-masok ng dito lalawigan, nandito sa na. Girasoles. I'm a fan of Girasoles. Sir, products na meron kayo na pwedeng iuwi, mga pasalubong, bukod sa masasarap na pagkain, nabanggit ni Sir, ito yung mga pagkain na kakainin natin. May pansit, may Canton Sotanghon. pansit canton sotanghon, may kare-kare, may fried chicken. Crispy binagoongan. Ay, crispy binagoongan pala to. Ito ay Girasoles fried chicken. Favorite ko yan. Sinigang na salmon belly Sinigang na salmon belly at ang laging sikat na sikat sa Girasoles, ang garden salad. Yan with ang the pinupuntahan. mango dressing. Ito ang pinupuntahan ng mga pumupunta at bumibisita sa Girasoles, yung garden salad nila with edible flowers. Yan. In-order ko lagi yan, tsaka yung chicken. So kadalasan dito kapag kumakain pa lang, nagpapa-take out na ng another paluto para i-take out. Kami din ay partner ng Grab Food and Food Panda. So, ang mga guests dito ay maraming pwedeng mabili. Even mga fresh vegetables, mga potted flowers, mga potted veggies, yung mga gulay na yung ready to harvest kung tawagin, mga iba't ibang klase ng mga culinary herb meron tayo dito. So, even mga pasalubong, kami na rin mismo ang nagpo-process ng ilan ng mga pasalubong like yung mga sukang tuba with turmeric. Ako mismo ang natimpla. So more or less, sir, dito rin galing longganisa. ang mga materials, ang mga ingredients na ginagamit. Yes, ang aming twist ng aming mga ginagamit dito ay yung aming mga sukang tuba ay ginagamitan namin ng mga Italian oregano. Nagaling sa farm. Nagaling mismo din sa farm, tsaka sa aming longganisang lokban. Yun talaga yung concept ng agritourism, sir. No? Yung merging ng agriculture and tourism in one destination or attraction. Tapos, mabubusog ang mata, may matutunan, di ba? And may mabibitbit. Dito at may madadala. So, it's a one whole experience, a one of a kind, na buong-buong experience na hindi lang isa yung mabubusog. But I think yung buong pagkatao natin mabubusog. And that's what you can experience here in Girasoles Farm. Yes. So, may plan ba to expand Girasoles? Yes. At kagaya ngayon, nasa construction na kami ng yung munang bihisan ng mga nagpapa-photoshoot. Kadalasan ay mga prenup, Yes. debut. So, kailangan din natin na mag-provide sila ng magandang bihisan na maayos. So talagang hindi tumitigil si Sir Rudy para mas mapaganda. Yung ganitong ma-improve at setup ay maraming offerings. non-stop. Masasabi kong non-stop dahil lang plan namin ay long-term ang ganitong aming setup at sana dun sa aming 3 lalaki na anak ay merong magka-interest na magpatuloy ng ganitong klase ng operation. At luckily din, happy ang LGU din ng Candelaria, Quezon sa amin dahil bigla ding nakilala ang Candelaria na merong hindi lang crispy pata ang Candelaria kilala or sa mga desiccated coconut, kundi nagkaroon ng ganitong pasyalan na flower farm. At ito ay 8 years na ating ginagawa. At ito ay magpapatuloy. And I'm sure, sir, malaking bilang ng tourist arrival ng bayan ng Candelaria dito pumupunta. Yes. Dahil nasa bypass road, very accessible, masarap ang pagkain, maganda ang makikita, maganda ang experience, at higit sa lahat, super hands-on talaga ng owner. Maraming salamat, sir. Medyo mahaba-haba yung kwentuhan. I'm sure mamaya pag ikot natin, mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Girasoles. But for now, baka lumamig ang mga masasarap na pagkain. Kain Tikman muna natin ang mga ilan lang yan sa mga pagkain ng Girasoles. Napakarami nating mga food. So, ilan lang yan sa ating matitikman at tikman natin lahat. At syempre, this is not my first time nga dito sa Girasoles, pero lagi akong excited. Kasi syempre, naiiba yung mga flowers na nakatanim.
At ayun nga, kasama ulit natin si Sir Rudy Dayan para i-tour tayo dito sa Girasoles. Dadalhin namin kayo sa malaparaisong lugar ng Girasoles Farm and Restaurant dito sa Candelaria, Quezon. Sir Rudy, i-tour mo naman kami dito sa park. Okay, so welcome po sa Girasoles Farm and Restaurant. So, pumapasok po tayo dito sa parking ng Girasoles. So, this is a 1 hectare farm. Dating palayan to na binakante namin. So, itong main hall na to, event for mga wedding, mga birthdays. Mga ilang packs, sir, ang kasya dito sa main hall natin? So, 200 ang pinaka-maximum. So, ano na yan? Good size na yan para sa mga wedding, no? Pero Pwede yung, na dyan. yes, mga good size na yan. Pero meron mga nag-inquire na more than 200. So yung mga dinaanan natin kanina dito, ito yung mga potted ornamental plants. Ito naman ang mga vegetable, press vegetables. Harvest yan sa farm po. So ang iba ay harvest dito sa farm, ang iba ay sa katulad ng mga bagsakan ng gulay. This is a hydroponic production. Dito na ito sa Girasoles. Makikita natin yung ganito lang kaliit yung cup, pero ang weight ng ganitong lettuce ay sa around 350 grams per so ito yung malutong. So pagka ito nabili ng mga customer, tourists, so Malutong nga. pinipik lang. Tumutunog. So pwede nang kainin. Malutong. So malutong at saka hindi mapait. Matamis po siya. So meron po tayong mga local na nagpo-produce na partner ng DTI Quezon, at isa sa pinagdadalhan po nila ay ang Girasoles. So, ibig sabihin, sir, most of the products here are proudly made by Quezonians. Yes, mostly. So tulad nito kay Tulume na taga Tayabas. Ayan. Meron naman tayo na Kay Castra, kay Ma'am Astra. kay Ma'am Astra, Mikastra. Of course, Girasoles. Meron tayong lambanog from Girasoles. So ito ay basil, bawang at saka sili. So ito po ay katulad nito, ito ay galing kay Chona Bandola ng Pagbilao. So ito galing Mauban. Oo. The famous Boss Nilos Nipanog. Ito ay ninong namin sa kasal. So ang nag-take over nito ay ang anak na si Anily. Yes. So ito ay from Nipa. So, mayroon tayong mga crispy mushroom chips na made in Candelaria. Isa kami sa distributor nitong ito ay mga 6 na flavor itong mushroom chips. So, ito yung patunay, sir, na gone are the days of competition in tourism. Talagang convergence is the key, no? At saka Talagang pa, ganon. open pa kami Galing. sa pagtanggap ng maraming mga gustong magpa-display, Benta, display. magpa-consign dito sa Girasoles. So, ang annual flowers ay mga bulaklak na nabubuhay lang ng mga 3 to 4 months hanggang maximum of 5 months. Pagka sinabi natin mga biennial o mga perennial, mga gumamela, yung mga nabubuhay ng mga more than 10 years. Pero itong mga annuals, mga maximum 6 months ang buhay ng mga ganitong klase ng mga flowers. Another learning. Agriculturist si sir eh. Maswerte ang Girasoles, ang Candelaria dahil ang Girasoles ay napapwesto sa isang ganitong mainit na lugar. Hot condition ang Candelaria, malapit sa dagat ng San Juan and Sariaya, na gustong-gusto naman ng mga ganitong klase ng mga bulaklak na nakikita natin dito. So whole year round ang ating pagtatanim dito ng mga iba't ibang klase ng mga flowers. At ang flowers ay hindi lamang pang selfie groupie, at the same time ay nakakain na rin po. So pwedeng kadalasan ginagamit namin dito pang garnish, sa mga catering services. Lalo na sa aming mga binabalik-balikan dito ng mga garden salad with edible flowers. At kagaya din ng mga iba't ibang klase ng mga tsaa, mga tea. Personal favorite ko talaga yung garden salad. So yung mga nakikita natin dito, yung mga makukulay, mga Anong ano to, sir? Anong hybrid bulaklak to? marigold. So siya ay dwarf
Meron kasi tayo mga sinaunang nung tayo bata pa, okay, mga marigold na mga hanggang dibdib, Tama, na mga native kung tawagin. Ito naman po ay tinatawag nating dwarf sunflower. So, around 1 foot lang po siya. Yan na yung full ano niya, size, sir. Ito na yung full size niya, pamula doon sa ibaba hanggang dito sa ano. So, marami siyang side flower. Pagka nalagas ang mga petals ng main flower, ang susunod na yung mga nasa side. Irarap po natin siya ng ribbon, ng wrapper. Lalagyan natin ng ribbon. So mga up to 4 to 5 times na po ang presyo po niya sa on Valentine's. Galing. So, pag wala magre-regalo sa akin, ako na lang bibili sa sarili ko. Meron tayo dito sa Girasoles na iconic na tinatag nating hot air balloon. Isa made of galvanized iron, makapal. And then ang loob niya ay, siyempre ang pundasyon niya is matibay, malalim. At puro braces ang mga nandun sa loob ng hot air balloon natin. At ang pinakatap niya is may butas. Para yung singaw ng init ay maka-circulate. Ito yung view deck. Pagka may mga nagpapa-event o mga magda-dine-in, maximum niya is mga around 30. Kasya po diyan sa taas. Favorite din yung view deck ibaba, kung tawagin namin na view deck ibaba. So kadalasan po dito ay mga napunta is mga malaking Family, grupo. no? Group, Family. group of people. Get together. At alam niyo ba, Sir Nes, itong ating kinatatayunan to, dito kami ay nagse-set up ng mga dining at the open ground. Oo. Kadalasan ay dinner. Dinner nga. So marami, buhay ang maliwanag to sa gabi. Romantic. At ang kakain kayo na nasa paligid ay puro mga iba't ibang klase ng flowers. So on Valentine's ay nagkalat dito ang set ng aming mga table and chair. At at the center, sa My Life is Better in the Farm, meron kaming live acoustic na magpe-perform on February 14. Meron tayong playground ng mga kids. Meron tayong ilang mga palaruan po diyan. Of course, ang mga bata dito ay number 1 na puntahan ng ating playground. Yes. At saka pala dito, para sa inyong kaalaman, basta 5-year-old below ay free. Free. Free Okay. 5-year-old entrance. below. So, sa mga student, PWD, and seniors, discounted 80 pesos lang po. Sa mga regular adult ay 100 po ang ating singil. Maliit na bagay sa ganito kagandang lugar. May pangyabang ka na sa Facebook at sa Instagram. At ang magandang balita, basta dito po kakain or magda-dine-in or magpapa-event, free na po ang entrance. fee. Diba? Kung ang mga isang magpapa-event like mga debut, wedding, free din ang mga kanilang free nap, ang mga free debut, Pinipray nyo pictorial. na kung dito magre-reception. Tsaka yung mga magsi-7th birthday, Okay. first Galing. birthday, or magpapabinyag, merong mga ganong kadalasan din dito, marami ay mga surprise birthday party. Akala nung iba ay kakain lang or papasyal lang sa Girasoles, pero pagbulaga nila, ando na yung mga mahalagang mga tao sa kanya na ino-organize kadalasan ng mga anak. So in short, sir, kakutsaba rin kayo sa mga surprise parties. Kasama kami kasi Kasama sa planning. kasama kami sa planning at saka kadalasan dito marami ding ng mga engagement, yung mga will you marry me, yung mga dito maraming nagaganap din ng mga proposal. Naiyak ako sa Will You Marry Me. Dito rin maraming kadalasan nangyayari na nakakatuwa din kasi even kami bilang owner ay kinikilig din. Nakakatuwa pati, sir, na yung place nyo ay nagiging bahagi ng kwento ng mga memorable moments ng mga tao. Kaya, diba? yes, yung pating mga sa amin nagpapagawa ng mga bouquet or kung may bouquet naman silang mga pinagawa, sa amin ipatatago. At ilalabas na lang yun kapag iaabot na. Galing. Pero ang marami talagang mga siyempre, wedding proposal nga, hindi talaga alam nung girl, na gano'n. Galing. So isa rin sa mga talent ni Sir Rudy ang manorpresa. Kakutsaba din kami. Kakutsaba. So dito na tayo sa Thousands of Sunflower. Me if I'm wrong, sir, no? Yes. Ang Girasoles na kilala because of sunflower. Yes.
At ang girasoles ay Italian name of sunflower. Ah, okay. May bagong learning. So dati Girasoles, Italian name for sunflower. so itong aming iconic din na Butterfly. giant butterfly is 8 years old na kasi pamula nung Inopen. naiput up namin inopen namin ang girasoles ay ano na agad namin, naipagawa na agad. Another namin. learning to. Paano pipiliin, sir, ang for harvest na? So ito yung hawak ko, ito yung pinaka-best na, ito yung bagong mulat today. So bakit sana sabi nating bagong mulat? Pagka yung pinaka-center ay sinasabi nating pinong-pino or kit-kit. So ito Magkakadikit kasi pa yun siya. na yung parang kumbaga buntis na, no? Mhm, So mhm. ito supposedly ito yung seeds. Pero dahil siya ay yung ating mga breeder, yung mga inventor niya ay sadyang magagaling. Sinadya talaga niya na hindi Makaproduce ng seeds para bibili tayo ng seeds Para- lagi sa kanila. repeat order uli dahil alam niyo ba, ang seeds ng sunflower ay this is 1,000 seeds ng sunflower, no? Oo. 3 pesos per Per seed. ang sunflower ngayon. So, ito. So tayo ay nagbebenta or nagkakat ng at least 1 meter ang height ng ating i-harvest. Ah, ganun So, pala. para yung mga flower shop, makapag-adjust siya kung saan niya puputulin. Kasi kapag kinat agad natin ng maikli, ang hirap niyang i-arrange para gawing bouquet. Ah, okay. So, mas mahaba pala dapat. So at least mga 80 to 1 meter. So lahat ng mga dahon dito ay ating tinatanggal. So at saka alam nyo ba? Tinatanggal siya para yung flower lang matira, ganun. Yes. Pero may scientific explanation, sir? Wala naman. Kung bakit tinatanggal yung dahon. Yung iba nire-request na magtira ng 3 dahon. Ah, Siyempre, after nating matanggal ang dahon dahil sobrang bilis malanta, matuyo ng pinakadahon at saka wala naman siyang masyadong purpose pagka i-arrange na. Tama Itong din bagong naman. mulat na ito ay tatagal ng mga 6 to 7 days pamula pagka-harvest. So dapat normal condition or Dahil ito dapat ay- may paglalagyan siya? sa mga base. Pagka ang taas ng ating water sa base ay mga 1 foot, after 2 nights, bulok ang katawan. Kasi nababad ng 48 hours or 2 days or 2 nights sa tubig dahil ito'y very succulent, sobrang malambot. Mhm. So, ano ang recommendation? At least 2 inches lang ang Tubig. height ng tubig. Ganun Para pala yun. everyday, bawas tayo ng konti dun sa pinakailalim. Pag halimbawa ulit. lumambot siya. Oo. Ah, okay. Ganun pala. Sa Galing. Sa Uy, ang Mindanao, aga ng pa-Valentine's ni Sir Okay. Rudy. sa parte ng Bukidnon, para i-travel sa Manila, nilalagyan nila ng parang net, na parang katulad sa mga Fuji apple. Ah, okay. Yung Dahil sa fruits. ibibiyahe siya ng Manila. So, Pero pag ganyan ba, sir, bubuka pa yan? Or kailangan bumuka siya na nakatanim pa? okay. Kung ito ay pabubukhay na nasa tubig, pwede na siya. Dahil ang magpapabukas sa kanya ay tubig. Water. Pero pinakamaganda, itong hawak natin is bukas na siya. Bubuka. Ngayon, ang i-harvest mo, Sir Nes, ay ito na. Ito, so mga dapat around mahaba. 80. So, Mga dito, ganyan. Dito. Ito. Oo nga. Ayan. Kanino ko kaya ito ibibigay? Charay. Then, tatanggalin natin yung mga nakikita po leaves. natin dito ay mga nasa 2,000 sunflower and then doon sa pinaka-back ng girasoles is another 2,000. Ayan. Pwede na ako mag-work kay sir. 50 pesos per hour. Seasonal o baka hindi ko kaya ang iyong Chicken lang po. Girasoles Pwede na fried yan. chicken. Ayan. Okay. Pwede Pwede na na siya yan. mag-stay. Ay, ito pa. So, mag-uwi kayo ganda. sa office Ganda. at i-display nyo doon sa... Bibigay ko pa naman sana sa sa kadate ko. Sana all. I-reveal na dito sa ang bentahan namin ng hawak ni Sir Nes, this is large size. Mhm. For benta namin dito 70 pesos. Pagka nalagyan ng konting peeler
wrapper, at saka ribbon. So, bentahan nito ngayon, Valentine's is 300 to 350. So, Mahal na. sabi ko nga up to 5 times ang Presyo. presyo. Ang pinakang retail na. So, sa mga reseller, sa mga marami na pong nagpa-reserve ng mga sunflower dito. Baka wala nang pambenta, sir. Na-reserve na lahat. Meron naman. At saka meron ding mga, so Ganda. itong mga nakikita natin, kaya ganyan, bago pa lang mumumulat. Pero mamayang hapon, mulat na siya. Mulat na. Alam nyo ba ang istorya ng sunflower? Pagka hindi pa siya nabuka, pagdating ng hapon, dun siya na ang posisyon niya. So, kinabukasan, morning, dun na ulit siya nakaharap Harap. sa east. Pero dahil siya ay nagbubukahan na, mabigat na, so ang direction niya, dahil nandito ang east, mapapansin niyo ba nakaharap siya sa east? Kaya pala. May ano sila, may choreography. So, yan. May choreography yung sunflower. So, ipinoprogram talaga natin kung dahil ngayon ay malaki ang demand ng sunflower. So, nagtanim kami ng So, nagmamatter, sir, yung programming talaga, no? Ang programming. Pag ganito. ang may kwento ko rin sa inyo, kapag ka itong nagmulat ang sunflower, ang kanyang pinakang buka bago siya malagas is 15 to 20 days. Matagal So dapat after 20 days, meron na ulit tayong mga nakatanim na malapit nang magbumuka. So, yun po, nakaprogram na. So, pamula ngayong February hanggang the whole summer, ang ating pong mga sunflower dito ay nakaprogram na. So, hindi mauubusan ng sunflower ang girasoles. Oo, pero pagka tag-ulan, siyempre tayo ay nagko-control din ng production. Dahil walang problema sa pagtatanim ng marami. Basta marami ding mga makakakita, papasok, papasyal. Pero dahil kaya ngayong February ay marami tayong sunflower, dahil natin ito ay maraming ang nagpapareserve para sa napaka-special na araw ng Valentine's Day. Valentine's. Sana all. Mataas ang demand pagka ganito February, tsaka yung mga Mother's Day. Opo, tama. At Kasi saka yan yung talaga. November 1. Yun undas. ang peak ng flowers, sir. Yun ang peak ng flowers na marami kaming tinatanim. Ang gagawin naman natin dito, dahil isa pa rin kami sa nabiyayaan ng Bureau of Soils and Water Management, binigyan kami ng machine, ng shredding machine. At saka yung rotary composter, na ito ay gigilingin at ipapakain sa African night crawler para maging vermicast. Galing. Fertilizer. So, pinapakain siya sa ano. So hindi lang noon ang aming dito, wala kaming solusyon, basta tinatabas. Ngayon meron na. So amin na siyang ginigiling. Sir, yung ganitong mga wala Side to. flower. Side flower ang tawag dyan. Wala na. Hindi. At alam nyo ba, Okay. Ang dami pa sayang. ang petal ng sunflower po ay nakakain. So hawakan nyo to. So ito pong petal na ito ay edible. Nakakain po. Pwede kayo pumita. Titikman ko. Lahat kinakain. Mabango. Masarap. Mahap. Dahil meron lang konting pait pero siya po ay Hindi ko nalasahan yung pait. hindi po siya lason ha. Siya po ay pinangde-decorate at pinanggagarnish sa mga pagkain. Masarap. Ay tinatawag nating mga pallet garden. Ito ang nandito ang gagawin namin ang mga setup ng mga urban and container garden setup. So, doon nakikita natin sa 1 square meter na mga siling pangsigang. Mga eggplant, yung mga nasa unang may flower na white is kangkong. Ang kangkong natin wala na sa tubig kundi nasa nasa lupa na. Tsaka maliliit yung dahon, parang Chinese kangkong ang itsura. Okay, so pasila natin ito mga kutsay or mga chives. So, Onion chives. instead of spring onion, so maamoy natin yung mga chives sa amoy bawang. Na amoy onion. Oo nga, amoy bawang na amoy Sa onion. Tagalog ay kutsay. So masarap siya sa mga bulanglang, sa mga nilaga. Meron tayong submersible pump na dadalhin dito yung tubig, then i-distribute niya
dito sa mga PVC pipe. Mhm, mhm. And then ang ating pong mga sa drum, nandun po yung solution. Pagdating, ito ay medyo slanting ang para dumalo yung solution, yung timpladong nutrient na tatanggapin ng ating mga lettuce. Alam nyo ba na ang ating ang hawak kong lettuce is only 30 days. Yung variety na ginamit natin diyan ay napakabilis lumaki. At saka, So 30 days pa lang siya. pamula nung pagkalipat. Oo. So, So inaano rin siya, sir? Inaano rin ang tawag doon, yung germinating ganon? Ang lettuce, hindi. yes, ang ating ginagawa or practices natin dito sa lettuce dahil sa sobrang liit ng cup, ang ating media is yung coco peat na dinisinfect. And then doon natin ipupula yung pelletize na dahil ang seeds lang ng lettuce sa original is parang size lang ng kuto ng tao. Nakakita na ako noon galing kay Raid. Yun, totoo. And then lalaki siya ng ganito. So itong hawak natin is Ilang buto yan, sir? one. Isa lang? Oo. So, ang cost Wow. ng buto is mga 1 peso and 50 cents. So, 150. Magkano naman natin ito ibebenta? Pero 50. syempre may iba ka pang ginastos. Siyempre, ito namang ating mga ginastos dito is mga long term po ito. Oo, gamit na gamit din. So, mga tatagal ito ng mga 15 years. Alam nyo ba kapag pumapait ang lettuce ay isa nasa variety? At saka pagka ang lettuce na bansot, at saka pagka matindi yung init, hindi lumaki. Dumami yung dagta. Ang nakakapagpapait sa lettuce ay yung kanyang dagta. So ito walang dagta at saka Malaki matamis at saka malutong. Galing. So, ang isa po nating activity dito ay mag-fish catching. Galing. At saka yung ating ginagawa na fish feeding. Oo, So, syempre marami matutuwa dito mga bata. ay bata na para mag-feeding. Maka-experience nila, makita So, din ang nila. halaga naman ng ating floating pellets is only 20 pesos lang. Oo, 20 pesos. Oo. Mura. So, ang plan ko din dito sa Girasoles is magpalaki ng African hito. Magsaserve ng nihaw na hito at saka Oo, malakas sa turista yun, sir. fried hito. Ito pong ating 1 horsepower na submersible pump. Pam. Pagka pinandidilig po natin sa lahat ng mga flowers at saka So, mas mga healthy siya. vegetable. Mas healthy siya for the plants. Yes, at saka ang gusto ko rin dito, isa pang plan ay magpalutang ng balsa na merong design as aquaponics. Ano naman, sir, yung aquaponics? So yung mga kinain or yung mga dumi ng fish na nasa lagoon ay siyang magsisilbing fertilizer at kakainin ng mga lettuce. Okay. Oo, tama. Aquaponics. Aquaponics. Production din ng mga katulad ng lettuce, mga kangkong, kadalas ang pinaka-basic natin sa hydroponics, mga leafy vegetable. Opo, tama. Yan. So, Galing, ang dami. Nasa balsa siya na kawayan, and then nandun yung setup. So ayan, natapos natin ang farm tour. Nakakain ng masasarap na pagkain dito sa Girasoles. Thank you, Sir Rudy, for welcoming us dito sa Girasoles Farm and Restaurant. Thank you Yan. rin, Sir Ness, Oo. at muli ay nakabalik kayo. Bisita, oo. At Bisita syempre ngayon, ang team. ito ang kauna-unahang vlog ng office. Girasoles ang pinili namin. Thank you. Because, alam nyo po ba, ang Girasoles ay isang patunay that in Quezon Province, there's a lot of places to explore, a lot of things to experience, a lot of people to meet, and a lot of stories to tell. Kaya naman, tara na sa Quezon! Yeah. Thousand colors, its natural wonders are real. Halina't inyong damhin, tahanan kong yarong rikit, gamang hindi ka makit, sa taglay niyang